Ayun! Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa aming studio para sa Dota 2 action. This time around, it will be Class S para sa ating leg number 4 ng Minesi Pro Gaming League Season 7. My name is Denki from Minesi TV. Here at ringside, kasama ko dito ang isa sa mga pinakabago naming caster, si paring Vinrab. Kamusta ka naman? Maayos na maayos, idol. Napaka-exciting nito laban na to. Kaya, naku, ready na ako manood. Oo nga, kasi tingnan mo naman, this is the back-to-back MPGL champions, Gigabyte Mineski, nakakagaling lang yan ng Frankfurt, tas nung Cebu, galing food court. Ngayon naman, kalaban nila, yung bagong pasok lang na class dito sa Classes Division. This is the Raging WePlay. Ang problema dito, parang Binrab, kung nanonood ka ng MPGL, nakaangat yung Raging WePlay nung umalis si Jed. Ngayon na nandito ulit si Jed, ganun din pa rin kayo yung performance nila o baka naman hindi ko alam. Ayoko sabihin kasing maala si Jed. Hindi naman pwedeng nakita naman natin yung galawan ni Jed kung gano'n ka. Oo, baka Jed yan, di ba? Meeple Lords, Tinker Lords. Ako, grabe. Kaso siguro, yun lang. Baka yung winning streak nila nung wala si Jed, huwag naman sana natin hilingin na mawala, pero doon pa rin tayo kay Jed pa rin yan. Kayang-kayang buhay. Tama dyan, paring Vinrabat. Yun nga, best of 3 po ito. And, lahat naman siguro titingin at papaling ang mata sa Gigabyte Mineski since they are really hot right now. Pero syempre bigyan natin ng chance ang Raging WePlay. Looking at the bands, paring Binrab. Ano masasabi mo? Tingnan mo tinanggal ka agad ng Raging WePlay. Si Dasol. Pati yung SF ni Jules. Pati Winter Wyvern. Oo nga, bawal nang maglaro si Jules, mga kaibigan. Pinana talaga agad lahat ng hero ni Jules. Pero sa Gigabyte Mineski naman, walang ban para sa mga hero ni Jed. So far, no Meepo ban, no Respect Meepo ban, no Tinker ban. This is just an Ember Spirit na pwede naman gamitin ng kahit sino. Pero looking at the draft naman, ano yung gusto mangyari ng Raging WePlay? Parang ang labo. Oo, actually hindi ko ma-gets yung pick-up nila, yung support nila, hindi ko maintindihan. Pero sa lockdown, kumbaga sa ES, napaka-sure tayo sa lockdown yan. Oo nga. Okay, samantalang itong Gigabyte Mineski, sobrang klaro ng combo. Darkseer, Gyrocopter, Vacuum, into cooldown, yung tinatawag kong VAC. Yes. Ayan na, napakalinamnam yan. Samahan mo pa ng Disruptor. Nako, yun nga, beautiful. Beautiful Dota. Ewan ko lang. Ang kaganda naman para sa Raging WePlay, ang lakas ng harassment din nila, no? And if they can go all in, parang Binrab, may Scream, may Sonic Wave, Lich can utilize his range gamit yung kanyang Frost Nova. Yes. Oo, tapos pati SS niya. Earthshaker dito with the defensive locker. Hindi ko nga lang alam kasi kung sino pa ang mid ng Gigabyte Mineski at lumabas na po si Unjing, which ano ibig sabihin nito? Offlane Earthshaker o offlane Anday? Sa tingin ko mag-Earthshaker offlane sila dito. Kasi sa tingin ko yung Andaying hindi mabubuhay sa offlane with a Disruptor, Tusker or Gyrocopter. Kakain siya ng alikabok dito. At yan, kamusta yung sinasabi sa mga chat? Bakit daw yung mga pare pinapatras nila si Duterte sa pagka-presidente? Tinitignan nyo sa ANC channel. Easy ka lang kasi paring Crystal Prince. Ano ba? Baka Duterte yan. Oo, baka diba? Tiwala tayo kay Duterte. Pero masabi ni Super Saiyan Man, pakialam namin kay Duterte. Easy! Walang away-away. Oo, chill. Dota to At habang ganyan, magpapasalamat na tayo sa ating mga sponsors. Bangitin mo nga itong Gigabyte at saka GameX, yan ang ating main at saka co-presenter. Tapos, ViewSonic and Mineski Infinity. Yeah, beautiful. Naman, beautiful Dota. Okay. Presenting beautiful Dota since napakatagal na. Oo nga, bata pa tayo no? Pero tingnan mo, Meepo. Respect. Yan ang gusto ko dito sa Gigabyte Mineski. Pero gusto ko rin yung ban nung nirespeto rin nila yung Wind Ranger ni Kuko. Oo, tama. Well, actually, sa ngayon, kasi pag sinabi mo Kuko Palad, ang unang-unang pumapasok sa isip ng mga tao. Kung hindi Queen of Pain, talaga no? Oo. Pero nakita natin yung performance niya with Wind Ranger, kinoment pa mismo ni Eternal End. Oo, nakita pa natin sa mismong live stream ni diba? End. Kaya, ewan ko lang kung hindi pa kinabahan si Alden sa mga nangyayari. Ano nga sa chat? Ayan, your caster for tonight, Lon and Track dyan ka nagkakamali. Parang akala nyo lang siguro. Si Kuya Lon, nakabaon. Hindi ko alam. Naku po, walang sounds. Oh no! Joke lang. Tama. Oo nga, sobrang delay kasi guys. Easy lang kayo. Easy lang. So yun, si Kuya Lon, may pinuntahang meeting. Yung isa, hindi ko alam kung nasaan. Busy. Bakit daw wala si Rio? Ayun. Oo, kasi kung tatanungin niyo kung nasaan si Rio, nasa Malaysia. Wala siya dito
Pero ano kasi, meron lang daw problema. Wag nating sabihin, medyo masama ata ang pakiramdam ni Kuya Rio. Hasegawa, kaya hinila ng Mineski, yung kanilang best friend mula Malaysia, si paring Afu. Ayan. Sa mga natatandaan mo ba to, paring Binrap? Yung nung panahon na ang naglalaro pa sa Mineski si Johnny. Yes! Yun, di ba? Yan yung magka-best friend, si Johnny at saka si Afu. So, ngayon, hinila lang ulit. Pero ano masabi mo ngayon na si Afu maglalaro para sa Mineski? Para sa tingin ko sa team play lang, medyo magbabago siyempre. Kaya gamay ng laro. Pero si Afu pa rin yan. May pangalan pa rin si Afu. So, hindi yan magiging burden or baka nga maging game changer pa yan. Yun nga eh. Naku po, malaking bagay. No? Mike Test, Kuya Denki, ito po, pabati naman dyan sa mga taga Net Central sa Bukidnon, sabi ni Crystal Prince. Beautiful. Adoy! Alchemist! Oh my Gali! Aba, hindi nagbibiro ang Mineski. Medyo sobrang greedy nila. Actually, yes. Sobrang greedy nila. Pero, sa tingin ko, kung babase ako sa late game advantage sila dito eh. Actually, napakasakit ng late game nila, which is the Gyrocopter and the Alchemist. So, Gyro mid. Ay, hindi. Alchemist mid. Safe lane, Gyrocopter malamang to. Yes. Ayan. Kasi pero may tinapat eh. May tinapat eh. Naku po yung singer, si Songbird, mga kaibigan, Nagasaren. And that is the draft. And before we begin, syempre, magkapasalamatan tayo. At mag-aya pa kayo kasi tuloy-tuloy lang tayo dito ngayong gabi. Best of 3. Ito lang ang laro ngayon pero abangan nyo lang dahil marami pa tayong matches. Especially for Dota 2. Dito lang yan syempre sa numero 1 esports channel sa Pilipinas. Ang Mineski TV. Beautiful. Ayan na. Rock! We'll have a little pause mga kaibigan. As usual. Pakilala mo na muna habang... So, papakilala ko na lang muna yung mga player ng Mineski. So, as usual, Kuku with the Gyrocopter and Raging Potato, Alchemist. So, exciting ang play na gagawin niya ni Alchemist, lalo na si Potato pa ang gagamit. Patatas man. Meanwhile, Jules with the Disruptor and Jesse Bash with the Tuskar. Tapos si Dakilang Afu with the Dark Seer. So, eto, sa kalaban, si Kirito as Earthshaker, si Arnel as Queen of Pain. So, Lich ang gagamit, si Chibista. Si Torres, Undying, at si Legendary Jed ang gagamit ng Ugak Naga Siren. Okay, so ngayon, klaro na. Jed would be playing the hard carry. Siya yung number 1. Position 1. And Armel Tobios, pinatunayan na niya na siya isa sa mga parang sleeper hit na mid sa division natin ngayon sa MPGL. So, a little bit of adjustments dito. And interesting to note is, itong si Chibista, kung di kami nagkakamali, ito po si Fly Solo, ang captain. Well, former captain ng Raging WePlay since si Fly Solo ngayon ay maglalaro na para sa Rave. Kasi meron ng bagong Rave. Natindi nga yung mga tropa ko yun, sila Rappi. Yan, nakakatuwa. Kasi, alam mo parang Binrab. Predict ko na yan Ang dami ko na predict na mga player since yung panahon pa na nag-apply tayo dating caster. Yung mga predict ko na parang nakita ko yung mga talento. Una doon si Jaco. Pangalawa, si Kuku. Tapos, may nauna pa bago si Rappi. Sino nga yun? Nung kasama ko si Lolo Chris. Nakalimutan ko na. Basta yun. Putik nakalimutan. Antindi. Ayan. Tapos, si paring Rappi. Yan yung mga nakita ko na parang taas ang potential nito mga addict na to. Kaya, yun. Nakakatuwa naman. Kasi, nung dati pa gino-joke pa nga yan Actually, hindi pala siya joke kasi talagang si Kuku. Kumbaga, may tinatawag na Kings of Dota 1. 5 Kings. So, si Kuku isa yan nung panahon pa nila sa Pacific Revitalize. With Santino. Oo, beautiful. Beautiful Dota. Kaya nga, nagkahiwa-hiwalay naman. Medyo hindi naman nagkahiwa-hiwalay. Pero nahiwalay lang pala si Kuku. Sorry na. Pero yun, hinaras ka agad. Lich, mga kabe, gusto ata agad. Tinira yung helicopter. Medyo galit. So, ito, mukhang ibibigay talaga nila sa Alchemist yung rune sa taas. Beautiful. Tama which is, kailangan na talaga for early battle or something na ano man gusto bilhin ni Raging Potato. So, ayun, mukhang... Nanakaw ba? Nanakaw! Oo nga mga kaibigan. So, napakagrabe yung galawan ni Arnel dito. Oo, baka Tobios. Yan yung sinasabi namin dito Papangalan mo ba dyan? Yun, nagkasapakan na kagad sa may baba. Easy lang kasi. Ayan. So ngayon, nakita natin mga kaibigan, Armel Tabios, you should respect. Kaya nga ginamit niya yung full name niya. Gustong sumikat ng kuya mo. Ganun yun. Hindi wala gumamit ng screen name. Oo. Nung nagtanong kami dati, ano bang pangalan? Ano bang gusto mong username? Dati kasi ang username niya ata, parang ASDFGA. Sabi, wag ka na. Alis. So Armel Tabios na lang po and I think that's better. At ayun, may ayos na tayong konti. Beautiful Dota. Masyado atang malakas. Kung masyadong malakas, wala tayong magagawa dyan. Hindi pala Forever Ever Media. Yun. Pwede na yan. Yan. Beautiful sounds, mga kaibigan. Pero ito, karoon kagad ng harassment. Let's see. Si Chibista nakatikim ng isa doon.
Ayun, yun lang ang problema dito. Kasi, I was looking forward, Lich, actually pitting at mid, helping Naga Siren in farming. Since ang pinili nila dito pitting together Naga at saka Alchemist. Since pareho silang melee, di ba? Pareho silang sapakan Dota. Leaving Queen of Pain sa may taas. And now, nagkapalit na naman po. Armel Tabios medyo nagpapakita ng konting flexibility. Itong Raging Replay. Pero sa tingin ko kaya hindi na nag-stick yung Lich. Uy, mukhang go-go sila naku, patay dito si Lich, mga kaibigan. Ang lamig mo! Patay! Ang paghihiganti ni Bash, dahil siya ay Binars Blood. Pero ayato tayo, mga kaibigan. Sa may nangyari pa ata. Tingnan natin makakapag-isa pa sila. Jules, pwede mong pabalikin yan. Ops! Wala lang. Drew Torres, mga walang katakot-takot. Wala daw siyang letter E sa kanyang pangalan, kaya okay lang siya. And he would be alive. No aggression coming from Mineski after killing Chibista. Bakit kaya? Medyo, kumbaga kill Lich, happy ending na daw. Pang mangyayari dito? Mukhang sumisignal pa ata yung isa. Mukhang gumuguso pa sa may gitna. Ano nang nangyayari dito? Wala lang. Chill tayong lahat. Nice one. Oops. Wala. Kukuha lang ng rune. Alchemist not securing a bounty rune. So, medyo malaki-laking tagayan sa kanyang farm. Since yung isang bounty rune sa kanya, ata 500 ka agad. Pero, yun nga, sa simula pa lang, tininay na nila. Ninakaw agad yung Queen of Pitas. Ngayon, second rune, wala pa. So, mukhang madedelay message. Nangyari sa'yo, Raging Potato, Bimbo talaga mga kaibigan, kahit kailan. Rating natin. Si Jed may be in danger right now. Pero tuloy-tuloy lang ang pagpapatayan sa may baba. Drew Torres was able to kill this time around. Si Kuko Palad naman ang sinawing pawalan dito. Nice control mula sa Raging Replay, removing that dininay pa bastos. So, ayun, bumili na kayo ng ward, hindi niyo nakukunin yung pera. Napakagrabe niya naman siya. Pero ang galing nun respecting the fact na alam nila na Minesi yung kalaban nila dito. They should never pull out any stops. Kasi kung pub yan, malamang di mo maiisip wala sa hinagap mo na merong vision doon yung Gigabyte Mineski. Pero since they are at least thinking ahead, di ba, paring Binrab, in-expect na niya na, medyo ang asim ng galawan ng Minenki. Lagyan nga natin dito ng isang set. Yun, beautiful. Saka makikita mo naman na magkakilala talaga sila Oo nga. Pero ito, naku po, paano mo nga si Chibi sa Diyos ko, napakalayo. Wala lang. Joke lang. Tatamaan! Grabe talaga. Napakalayong range. 1,000. Habulin pa siya. Masakit ang kate, di ba? Pabalikin mo nga yan, paring Jules. Siyempre, walang pabalikin. Paklik niya, meron na siya. Wala siyang mana siguro pero wala rin. Napakatagal pa ng cooldown niya. 40 seconds. Pang Facebook din yung niyan. And anyway, the score is now 2-2. Pantay po ang parehong team. Check mo nga kung sino yung lamang ngayon sa last hits. So far, kita naman natin na si Queen of Pain dito yung nangunguna. Yun, sabay post. Beautiful. Ngayon naman talaga. Alam mo, parang yung Binrab, may trip ako Ting naka-post, tinitingnan ko sila ginaganyan ko. Kung anong itsura nila. Ayan. Medyo sanggano si ES. Easy ka lang, Kirito, ha? Ganda ng graphics natin, mga kaibigan. Ito. Nakikita niyo naman. Mukhang plug ceremony ata. Grabe naman po yung tindig nito, mga tikas pahinga. Ayun din, Parang mga sundalo na nakatikas pahinga. Sumigaw pa si Armel Tabios. Kuko! I love you. Yo! Ay, wow. Close. Ayan. Afu, mga kaibigan, medyo may problema ata sa internet. Since taga Malaysia siya. Naku, delikado to, pre. Masakit yan, Muko po! Huwag naman sana. Tanong dito, tatamaan ba siya? Pero mukhang dadapis. Tatamaan yan, hindi naman yan. Hindi, tingnan mo. Saan nakatutok? Yun nga di ba? Napaka-logic ng Dota. Nakailang panood na ako pre ng FPJ, hindi to tatama. Iilag to. May matrix niya to malamang. Pero again, Dota 2 lalo na, napakabilis sa Dark Seer. Kaya niya matrix yan. Pero yun nga, Dota 2 logic. It defines logic. Yun nga is. Pinag-uusapan ko nga lagi, bakit ito nakakita ka na ba ng zombie? Zombie 310 MS, starting MS. Mas mabilis pa siya sa babae. Mas mabilis pa siya sa Crystal Maiden. Si Crystal Maiden, mga kaibigan, normal na tao na may paa. Na napakaliit lang. Napakagaan. Diba? Dapat mabilis maglakad yun Tapos itutuloy, mga kaibigan, zombie na mabilis mo maglakad. Nangyari sa Pinas. Mukhang The Walking Dead. Pero mas mabilis pa sa mga bida ng The Walking Dead. Kaya medyo logic does not apply. Pero ang naman nila, siguro ang argument dito, baka naman, yung zombie sa 28 days later, diba? Grabe naman kung gano'ng kabilis yun. Yung mga pang Left 4 Dead. Kaso hindi zombie yun, infected yun malinaw na usapan yan Pero yun nga, mga kaibigan, mukhang okay naman sila. Kamusta naman yung chat natin, Boss Dengi, pabati po, sabi ni Michael Tiu. At sa mga nagtatanong kung sino yung kasama ko dito, kayo na po marami nagtatanong, parang Binrab. Sikat ka na ata Hindi pa, Diyos. Si paring Binrab po, yan po ang ating mga bagong talento. Kasi alam mo naman, sabi ko naman sa inyo, di ba, palaki tayo ng palaki. And nagkaroon kami ng application, dati pa, naghahanap kami ng mga bagong casters, asan kayo?
Diba? Ito si paring Vinrab, nag-apply to at nakita namin may potential. Sabi namin, ang pogi nito Grabe na yung pagkakamuri mo sa akin, Dusty. Pogi! Ang pogi! Pogi! Ayan, ito. Tikas pahinga daw. Grabe. Tingnan naman yung mga astiging creeps natin dyan. So, yan po mga kaibigan, iboto natin si Duterte para ganito lagi si Spire. Nakita naman, binabaka agad yung mga armas. Nakita mo naman kahit may babae sa kalye, hindi nila ginugo. Yan. Beautiful. Pero hindi naman, hindi to paid advertisement. Baka sabihin nyo, maka-Duterte kayo. Easy lang kayo. Ang iboboto ko kasi, sayang, paring Vinrab yung presidentiable ko, hindi na tumakbo Woo. Kasi, nasa plataforma niya yung dalawang kailangan natin sa Pilipinas. Which? Alam mo kung ano yun? Teleportation device. At saka Gundam. Oo nga. Bakit ganun? Dapat sa kanya lahat ng boto ko, yung boto ko ngayon hanggang sa next lifetime ko, ibibigay ko sa dapat nga, mukhang uulad nga naman ng Pilipinas. Mapapatupad saan ka pa nakakita na ang plataforma, papangako mo sa mga tao, teleportation device, Gundam. Tapos yung sagot niya sa unemployment, tuturuan niyang maging Jedi. Dita mo? Ano? Saan ka pa, Barack? Obama ka pala, di ba? May mga presidentiable na nangangako ng imposible, pero imposible. Pupuntuhan mo lang ang tama, nanood na ako ng Portal. Alam ko ng Totpedi ang teleportation device, guys. At saka sa dami ng anime na nakita ko, totoo ang Gundam. Lalo na ang Jedi. Nakakapanood ko ng Star Wars. Yeah, beautiful. May Star Wars nga ngayon di ba? Jedi confirmed. Yun lang yan. Pero anyway, mga kaibigan, tututupay ng score. Ang daming nangyari, Afu. Finally coming back at mukhang okay lang naman siya. At yun, dinamahan nga siya ng dagger na tinuhulaan. Kaya nga, makatita sa angkati, sir. Ayan. So, ayan. Comedy lang tayo. 22 last hits para kay Armel Tabios. So far, so good para sa kanya. Now, Raging Potato is actually chasing back. So, anong pang tingin mo mangyayari dito? Anong kailangan gawin ng Mineski? Sa tingin ko, kailangan talaga nilang bantayan yung mga bounty runes for Jay dito. Kasi yun talaga nagre-rely ang Alchemist sa early game. Which is yung bounty rune nga, napakalaking tulong yan. Kailangan nilang i-secure yan. At medyo konting junk para kay Jed dito. Kita mo naman, kahit may aggression dito si Jay ng acid spray, nakakapag-farm pa rin siya. Nasa lead pa nga siya na CC. Kaya nga kasi ang problema si Jed water type medyo hindi masyado masakit ang poison type dyan Trust me, I know Pokemon. Pero to, 5 seconds, 4, 3, nag-counter naman may snowball dito. Naku, patay si Jed. Tignan natin mga kaibigan. Joke lang. Oh, no, mga kaibigan. Roba, patay. Grabe yung rotation dito ng dalawang support ng WePlay. Nakita nyo naman. Kasi kakasabi ko nga lang, mukhang nararamdaman din ng WePlay yung sinasabi ko na kailangan gankin yung Naga. Oo. Galing mo nun paring Vinrab kasi ngayon, ang ginagawa na lang ng Raging WePlay is taking care of the lead being established by Naga Siren. Ngayon si Jed, since lamang sila pagdating sa defensive supports, alam mo naman, ang layo ng range ng Fissure, di ba? Tapos, yung Nova pa, medyo cute tignan, di ba? And in comparison to Mineski, na talagang lalapit Snowball, kailangan mo lumapit. Yung Stanini, kailangan lumapit. Yung Darkseid, kailangan din lumapit, di ba? Yes, di ba? Tapos, yun pa, tignan, ayun. Ito, mga may Tombstone pal driver. Drew Torres is dead, patay ang zombie dito. At may Tombstone pa silang nakuha. 125. Easy 125. Naku po, namigay ng pera mga kaibigan. Ito si Chibista. Ano gagawin ni Fly Solo? Lilipad naman siya papuntang Korea. Lumipad na nga. Yan. Tumakbo na. So, kumbaga sa last hit din, napaka-lead talaga dito ng WePlay. Pero, sa tingin ko, lumalakas naman si Kuku Gyro. So, yun doon ba sila magre-rely lang? Kung kay Kuku lang sila magre-rely, tingnan natin kung kaya nila. Medyo comedy yung kanyang spread dito. Nakakatuwa. 3-1-1. Aba, kung hindi siya makapag-decide kung Homo missile ba o flak cannon ang gusto niyang pagtripan dito. Pero anyway, para sa akin kasi ang level 1 flak cannon hindi ganun ka nakakatakot. Iba pa rin talagang level 2, level 3. Since una sa lahat, 3 tira, ano magagawa nun, di ba? So para sa akin kailangan mo na at least 4 or 5 shots na pure flak goodness para mas nagiging threatening ka. Ngayon tuloy, para sa akin masyadong reliant si Gyrocopter sa kanyang call down. And now, Armel Tabios showing muscle dito. Ginamit na niya yung kanyang hyper voice and the double damage even para siguradong mapatay niya si Apu. Ayun. So, nakikita natin dito yung aggression ng lineup ng WePlay ngayon. Lalo na, aggressive, defensive, napaka-kompleto na lineup nila. Kaya nga. Pero, tandaan natin, tama ka paring Vinrab na late game, nandito nagbabadya ang Gigabyte Mineski. Pero, para sa akin, commendable. Sobrang karapat dapat i-clap-clap na ganito yung performance ng Raging WePlay against an adversary na nakita mo naman internationally, medyo competitive. 2-0 lang naman nila yung e-home, 2-0 nila yung Alliance. Parang hindi naman ganun kahirap. Oo, parang joke-joke lang. Pero nakita mo naman, di ba, walang ka-cute ang Raging WePlay. Sabi nila may Armel Tabios kami.
At meron kaming Jed. Oo, may Jed kami, boy. Meron kaming Kirito. Yan, ako idol ko to si Kirito eh. Natuwa ako sa mga plays niya with Earthshaker. And sa kanya nga napunta pa ang ES. Siya yung makabaogong ES ng Pinas since si Woods hindi na masyadong naglalaro. So siya na, ikaw na. Ikaw na talaga. Siya na nagmana ng trono ni Woods ng Earthshaker Lord. Kaya nga. Si Woods naman kasi nasa nasa Team B ng Execration. Pero so far hindi ko pa sila nakita laro. Ewan ko lang kung may problema ba ako sa pag-iisip o hindi ko na sila nakikita talagang sumasali sa mga tournaments. Anyway, paring Binrab, anong score na natin ngayon? 3-5 in favor of WePlay. Beautiful. Checking at the net worth, paring Binrab, nasa 4.5k. Itong si Bimbo. Pero yun lang yung pagmamalaki niya kasi wala 0-1-0. Pero naka-tombstone pile driver. Draft na naman po. Huli ba to? Tingnan mo nga. Oh no! Armel Tabios is here! Sigaw? Wala, pinatay ng zombie on your lawn, mga kaibigan. Wala silang plans. Walking dead lang ang kailangan. Oo, yun ang problema dito. Call down, pero he's definitely dead. Baka makapatay pa. Tingnan natin. Umaasa si Kuko, mga kaibigan. Pero the last strand, the last hit of Chain Pros would clean him out. Chibista getting a double kill at parang may problema ata ang Mineski ngayon. Yes, sa tingin ko dapat hindi silang mag-aggression ng ganun sa ganyan lineup nila eh. Which is, tama nga naman, yung lineup nila pang aggression eh. Pero nakita mo naman yung lineup ng kalaban, defensive na defensive. So, yun nga, paring Binrab. Ang gagamitin lang nito, pagkalapag ng tombstone, rock. Ganun lang There's a zombie on your lawn. Yung sabi ko nga, walang plants. Itong Mineski, panlaban sa zombies. At ako si Jones, nagbabadya dito mga kaibigan. Ako po, huli ka balpon. Ninakawan pa. Nakakawan mo mas strength. Nakawan mo nga, Bebe Grill. Nakawan mo. Ayaw pa muna nakulong dito. Kuku might answer back. Chibista is in danger. Tinamaan ng flak cannon Drew Torres. Ito pa, mamamatay din siya sa mamamagitan ng rocket barrage double kill para kay Kuku. At sumasagot siya. Armel Tabios, sinigawan na si Kuku. Mabubuhay ba siya? Hindi. Armel Tabios would clean him out, killing spree, at meron pa siyang 1.7. So, it's a double kill for Armel, and double kill for Kuko. So, I don't know if it's a good trade para sa Mineski, mga kaibigan. Tingnan natin kung magkano kinita niya. 400, beautiful. So, ayun nga. Mukhang lamang ang Mineski. Pero okay lang naman kasi 600 gold in the bank para kay Kuko Palad. And that is a reliable gold kasi nakakuha siya sa patay. So, hindi yun mawawala kapag nag-goxti ka. Yun ang parang silver lining dito. Pero again, you're giving kills sa Raging WePlay. At ngayon, tuwang-tuwa yan. Siyempre lang namang mag-inarte pa yung mga kuya mo. At ngayon, naiisip ko tuloy, parang Binrab, kung ganito ang performance ng Raging WePlay, medyo gumaganda yung paningin ko sa PH Dota in the future. Medyo umaangat na talaga ang PH Dota, lalo na simula nung nag-Frankfurt na nagpakita ng gilas yung mga Pinoy na kayang-kaya international. Kaya nga, dapat start ng iba. Ngayon nakita ko pa nga TNC and Execration actually performing well, pero Jed nang huli na hindi siya nakapagsong. Bawal kumata mga kaibigan. Chibista. Nako, Chain Pros! Nag-share sila mga nag-volleyball dito. NCAA na kaagad. Habol nila si Chibista dito. Wala ka pang pabalik. Wala, patay pala. Ay, malayo pala sa kabias nandito. Chibista trying to run away. Saan siya pupunta? The Spanish maneuver. Here comes Armel Tabios. Meron ba siyang pansigaw? Wala. Malat si Kuya mo, pero okay lang. The fissure would connect perfectly. There goes the scream of pain. Apu. Hindi makakapag-search ng Emperor Search. Pati naman siya ng Enchanted Kingdom. Hampasin mo na, Kirito. Nag-inarti ka pa. Makakatakbo ba siya? Tabios with a right-click double kill again. So, nakikita natin talaga dito yung grabing galawan ni Armel. Sobrang all-in ng Raging WePlay, parang Binrab. At napaka-grabe din gumameplay. Talaga ng mga support nila. Oo. That double chain frost and that double stun by ES, napaka-grabe. Letsu, no? And to think na yung WePlay dito is playing very defensively. Nag-transition Nag-transition since lamang sila. Parang lahat ng binibitaw nila may sure na mamamatay. Nakakatuwa, no? Tama yung thinking na defensive yung kanilang lineup. Kasi sila yung nagdidikta ng pace ng laro. So, yun po mga kaibigan. The scores ng 8-13 in favor of Raging WePlay. And this is, maaga pa naman sigurong sabihin, pero I'll say it otherwise, press. Medyo disappointing na run ng Gigabyte Mineski. Pero again, di pa naman tapos ang laban. Naka-snowball sa tatlo. Call down. Jed is dead. Kirito, nagbabadya dito. Nag-drawing ng pala. So, that's a very nice kill for Mineski. At sino nakapatay? Okay. Drew Torres, mga kaibigan, nakapatay pa ng isa dito. Sino kayang victim? Okay, sa may baba. And anyway, it would be a trade. Drew Torres, Chibista would be pushing this bottom lane. Samantalang ayaw mag-push ng Mineski. Gusto nilang mag-farm. Which is tama. Hindi ko alam.
sakto lang na mag-farm, pero dapat siguro map control, di ba? Mahalaga ang map control. Tama paring Binrab. Pero sa ngayon kasi ang Mineski parang ang gusto nilang mangyari, i-overwhelm yung Raging WePlay as long as wala pang tawag dito, Boots of Travel or even wala pang Radiance. Si Jed, ang meron pa silang tawag dito, kumbaga parang breathing room. Meron pa silang konting pahingahan. Diba? Ngayon, si Jay, tignan mo naman, nakaradyante na siya. Namatay pa ng dalawa yan. Oo, partida. 1-1-1 ang score niya, pero mukhang masaya ang kanyang buhay dito. Kuko pa is also joining the fray. Ito, Magma snowball into call down. Armel Tabios. Oh, blink out to safety, pero tinamaan siya ng Istanini. What is the follow-up? Wala nang kasunod. Armel Tabios can just blink out para makatakbo. Chibista tipid in para sigurado. Ganun talaga, ang nakakabuisi talaga sa Queen of Pain. Ang daling niyang pumatay, ang hirap niyang patayin. Oo nga Volvo! Anong nangyari? Pero, ayun nga, kaya nga, ang joke ko lagi dito, si Queen of Pain, siya yung Gengar ng Dota. All generations, may gumagamit sa kanya. Jesse Bash ito, huli ka Balbon, in-echo slam na para siguradong patay. Armento, snowball, pero he's gonna die at walang aamin kung sino ang nakapatay sa kanya. Medyo tingin ko si range creep may sala. Congratulations, beautiful. Comment natin to. Bibili na yan, mamatay nga lang siya. Napakakawawa. Si Apu, nakapan ni Torre was not a deny para kay Afu dito. Sinigawan na bingi ang kuya mo, balik ka daw ng Malaysia, unstoppable. Si Armel Tabios, and to think hindi pala nakuha yung streak. Hindi siya napatay sa mid Oo nga Oh no. Paano na yan? So, dapat talaga makuha na yung streak na yan. Oo, kailangan the streak must be over. Natutuwa si Undertaker dito. Kailangan nila ng sino mag-i-step up para maging Brock Lesnar ng Gigabyte Mineski. The score is now 10-16 na yun. May smoke gang incoming. I think they are pointing towards Drew Torres. And wala na siguro silang choice yan. Lahat ng ulti sa mundo ibinato na nila para siguro mamatay siya dito. Meron pa talaga binato as in. And hindi na natin nakitaan ng TP. Oo, reaction. Oo, wala nang backup. Hayaan mo daw si Drew Torres. Bahala ka niya, nagmag-isa ka. Pero yun, may blink na ba si Kirito? Wala pa. 1.4k and he is gonna get a dagger after ilan? Mga 800 gold? Yeah. Mga ganon. At a 14-minute. Naku po! Raging po! Chinain pros pa. O ano, kayo lang ba may ulti, ha? May farm pa si Chibista. Tuwang-tuwa yan. Aangas na yan. So talagang yan nangyari. Nakapag-push dito ang Gigabyte Mineski. So let's check the net worth habang ganyan ang nangyayari dito. Kamusta? Patingin. Wow. Naku. Oo, it's still going towards Raging WePlay, paring Binrab. 2k net worth sa kanya. Patingin naman ng XP. Ano masabi mo, paring Binrab? So, yun nga. Talagang may expect natin na ganyan yung XP nila sa ilang kills. So, 6 na kills sa lamang ng WePlay, pati towers. So, expected na yan Pero hindi dapat ganyan na nangyayari sa Mineski kasi ang lineup nila is for aggressive Dapat sila ang gumugo pero instead, baliktad. Iba kasi yung nangyayari talaga paring Binrab kapag yung Queen of Pain napapabayaan sa kusina. Nakita naman natin. Tingnan mo, Aghanim Scepter at 15 minutes in. Grabe naman po, parang sponsored ng dito ng TV5. Grabe si Armel Tabios. Bilis makapag-ipon. Sana maging katropa kita dahil kailangan ko ng ipon. Napakalungkot ng buhay. Pero check mo nga, sabi ko nga sa inyo, yung XP niya ngayon ay 3k XP. Which is napakalaki sa bitawan ng skill. Napakalugi-lugi namin. Pero tingin ko, hindi pa rin sila talo dito with the late game advantage nga naman. Meron silang late game cleaner in the form of Kuku Palads, tawag dito, Gyrocopter, and Jace Alchemist. Samantalang sa Raging WePlay, ang tanging pwede lang sandalan is si Jed, which is Nagasari. Pero feeling ko nga si Nagasari nagagawa niya split push So magkaiba po ng parang goal. Yung parehong teams, Queen of Pain is just in charge na kumbaga para ma-check lang nila yung mid-game. Para siguradong hindi makakahabol ng Minenki dito. Pero mukhang hindi ganun paring tuli kasi Raging Potato is already now having Boots of Travel and incoming Yasha para sa kanya. Makakahabol din, di ba? So, titignan natin kung sasabayan siguro ng Mineski yung pushing power ng WePlay, which is the Naga Siren Radiance Illusion MMA, something like that. And siguro gagawin yan with the Manta style. So, nasa meta naman yun. Gas-gas na. Abuse Alchemist. Oo, yun. Hinali naman pa yung ulo. Abuse Alchemist pick. So, tignan natin kung e-epekto yung strat ng WePlay dito, which is to let Naga farm his Radiance, tapos split push. Pero sa totoo lang, space created naman talaga since Queen of Pain is doing all the job and yun Blinking Echo Slam. Naku po, huli ka Balbon, may maganda na naman pong Chain Force. Vacuum Ball mula kay Afu.
para lang meron siyang mabitaw. The call down was there, but the problem is Mineski is being thwarted. Napakaganda ng pwestuhan dito ng Raging Weepay. That wrap around, hindi na nga kinailangan ng Song of Balance para mapatay sila. TP out mula kay Jesse Vash. So, grabing tipihan niya. Pero kahit natalo pa rin sila sa engagement na yun. Meanwhile, anong tulog si Bimbo. So ngayon tingnan natin, meron bang may ano na rin pala, Radiance na rin si Naga Siren dito. So it's a Radiance versus a Radiance. So tingnan natin kung sino mas masakit, pero yun. Mas makati si Raging Potato since meron siyang innate regeneration thanks to Chemical Rage. Si Naga Siren, ang pagmamalaki lang niya yan, yung kanyang napakagandang katawan. Beautiful. Beautiful body. Saka siguro na-sense na rin niya yung rotation ng mga nasa taas Kaya siguro hindi na kailangan habulin. Pero nakakatawa, sabi ko nga sa inyo, Space created that 3 heroes alone. Is enough to actually push Mineski on the edge. Naku po, Armel Tabios nagbabadya again, blinking out. Wala silang pangontra. I-disruptor mo. Nasaan ang glimpse? Walang glimpse. Ito na, ang Jolly Hotdog ni Aljur, iniilagan ni Queen of Pain. Kirito, hindi niya mapalo. Oh no, nag-blink pa siya, pero mema lang. Pero tinamahan na siya ng Stanini. Beautiful. Sa wakas, and Raging Potato getting that wicked 6. Oh my god, mukhang magka-clash pa ata dito mga kaibigan. So, ayun, mukhang pinopokus nila dito si Kuku. Naku, masamang pangitain nito para sa wave lane. Kaya nga, nilagay na nila lahat. Mga kaibigan, tinimbang ka, ngunit kulang. Meron pang homing missile na maparating. 4 seconds, 3, 2, 1. Happy birthday! So, ayun, napaka-sad day for wave lane. Hindi pa naman sad day. Sad minute lang. Sad minute o sad engagement for wave lane. Dapat hindi na sila tumulong doon simula nung namatay yung Queen of Pain. NCP na rin yan pre, No Choice Productions. Dahil napasubo na nandito sila sa may baba. They were not expecting Mineski to have that much firepower after going all out on Queen of Pain. Diba? Kahit ako nakita ko parang ibinato na ng Minengi lahat Ang problema nga lang, hindi pa pala ubos yung kanilang gasolina. Samantalang Jed was able to kill Jesse Vash as usual. Jesse Vash. Off-screen namamatay. Yan yung ko joke ko Pag ako nagkakas, namamatay si Jesse Vash off-screen. Pero pag tinitignan ko, di siya namamatay. So, kailangan ata nating itutok yung camera. Ipahiram ang ating lakas. Ayan. Sinasabi sa chat, easy lang kayo. Laggers daw. Kung medyo nagalag ng konti, suggest refresh nyo yung Twitch. So far, walang problema sa amin on our end. We will know kung meron kaming problema. Tulad ng mga nakaraan na technical difficulties namin kung meron man. Chine-check namin yan kaagad. Kaya huwag kayong masyadong don't fret. Easy lang kayo. Easy Bugattis. Easy Bugatti. Ayan. Earthshaker, Blink Dagger. Meron siyang dalawang may wards, mema lang para masabing tumutulong siya. At meron siya ditong Yossi. Dahil si Paring King mahilig mag-Yossi. Si Drew Torres naman may mechanism na and a point booster. At yan na po, Yossi breakdown muna. Smoke gank reaction. Pero feeling ko smoke of defeat to Tingnan mo kung nasaan ang Mineski. Nasa malayong kabisnan. Diba? So mukhang nare-read nila yung smoke. Naku po, Bilbo Bobims. Nakaamoy. Pumunta sa may torre. Counter smoke. Oh my goodness. Here we go. Pero napakalayo. Ayan. Wrong turn part 2. So it's a Roshan for tier 2. Yung mababala ka nila. Well, it's a perfect opportunity for Mineski to actually get Roshan right now. Expecting, nakita nila, nandito si Naga. And now they're seeing 4 guys actually on top lane. This is a dead giveaway para sa Mineski. Nakuha na si Roshan dito. Unless they can force an issue or makaamoy ang Raging Weepay. Pero ngayon dapat mag-expect na sila They have Alchemist. Itong Mineski. Ito nilaglag mga ang tunay na Aegis. Ang tunay na yan ang Dota 2. Nakikita mo ba yan? Yan ang totoong Aegis, pre. Yan ang totoong. Tama yung itsura ng Aegis. Bunga bang pananggayan? Ano yan Yan yung dibdib ni SF. Boy, yan ba? Yan ang panangga, Ng panahon ng mga matatanda, alam mo na. Ang Aegis ay panangga. Kaya nga. Diba? Hindi yan yung banda. Ay, silang So ngayon ang score paring Binrab. 15-20. So, favor pa rin dito yung Weplay, pero nakita nga natin yung defensive strat ng Weplay dito, kaya sila nag-20. Nakita nyo ba yun? 2 drums ang binili ni Naga Siren, mga kaibigan. Mukhang gusto nang mag-rock and roll dito. Bubuto ng banda. Bubuto ng banda. Nanalo kasi yan Nanalo kasi ang FEU. Baka FEU siya. Ako po, Song of Balance, mga kaibigan, para sa ilan. 2 nahuli, 3. Ang nahuli doon, nasa ng follow-up. Naku, tinaman ng Stanini. Raging Potato, they are actually far away. Sumitibia Mineski, they're trying to dissuade everything else, pero hindi makakataka si Jesse Vash to dead para sa Gigabyte Mineski, and Raging Weepay is just raging on. Hindi ko to in-expect. Sa totoo lang, ito maging tayo honest, hindi ko in-expect na ganito hindi naman lopsided, pero ganito ka in control
ang Raging WePlay sa laban natin ito. Kung susumahin mo, medyo matinding jitters to since hindi pa nakakaharap ng WePlay ang Mineski kahit kailan sa buong tanang buhay nila. Ito yung first time na nakapasok ng Raging WePlay in Class S tawag dyan division. Nung leg 3, the way they entered, pumasok sila from Class A, tapos dun sa Takeshi's Castle natin, hanggang dun lang sila sa TNC, pero to pinokpok agad. Raging Potato, gugupata sila dito. Naku po, nagstanini. Where is the follow-up? Pero Glimmer Cape was there. So, Kirito might be able to survive, but the call down would be Castle. Hiroshima ay Nagasaki dropping. Vacuum would kill. Oo, by beautiful Dota. Sumigaw dito. Naku, napingi si Bukop Palad, pero mukhang huli na naman ba ito? Dalawa ang namatay dito. Jed now being focus fired. If they can kill the position 1, it would be beautiful. Raging Potato still alive. Meron ba siyang ulti? Ginagamit na niya. Wala na siyang ulti, but he can cast it once more. But it's okay. So, Armel Tabios nagpresenta, pero kailangan niya tumakbo. Napaka-late. Kaka-cooldown lang. Kaya nga, sayang. Static Storm was almost there. Pero yun nga, kaka-cooldown lang. Naku, Jules. Na perfect play sana no? So, commended for Armel Tabios, which is napaka-grabbing blink. So, nagpapalaglag pusong blink. Kaya nga Itong Armel Tabios, kahit kailan talaga, pakitang galis ka. Pero ito, BKB ang kanyang next item dito. Respecting the fact na itong Gigabyte Mineski, medyo malakas ang magic damage With that Disruptor, that Gyrocopter cooldown, and that Barrage. Oo, lahat-lahat. At saka in the partridge, in the pair 3. Pero talaga mo, uy! Joke ta rin! Joke ta rin incoming. Naku, panahon na. At alam mo, Octarine Core, marami nagsasabi na, Kuya Denki, di ba Octarine Core pang magician yan? Pang mga Leshrek, mga ganyan. Hindi, kasi nakakapag-lifesteal, nakakapag-mana vampire. Spell vampire. Oo, kasi, di ba, tayo. Baka sabihin nyo, Kuya Denki, Kuya Binrab naman, League of Legends ata laro nyo. Hindi, spell bump, quote-unquote. Yung Radiance Burn, di ba? Kaya, kumaga, additional regeneration yan para kay Kuya Alk. Plus, yung Alk cooldown. Oo, magiging nga to, sakto na na kada, available siya, di ba? Kumaga, yun, available nga siya. Beautiful, pero, huli ba? Oy, ang ganda! Blinking Vacuum Wall! Kinulong mga kaibigan! Magkita-kita tayo sa finals kasama pati yung Golem! Dinamay na mga kaibigan! Yun. Speechless kami. Kaya nga, casualties of war. Nakikita nyo naman yung napakalinis na gameplay. Apo with that perfect vacuum, then that Disruptor, my God. Parang magkatropa no? Hindi makakalain na stand-in lang si Apo Pero again, yun nga lang. Blink and Echo Sam Kirito wants to do something here. Ninakawan na ng buhay Apo. Balik ulit ng Malaysia. Yun ang problema. Kasi Malaysian siya, so di sila nagkaintindihan. Siguro, sabi ng Mineski, nice back. Nice back la. Oo, ang narinig ni Apo, mid. Mid. Yun. That translator. Oo, kasalanan to lahat ng translator. Dapat kasi isa ng lingwahe natin. One language. The language of Dota. I-inventohin natin yan. Dapat lahat tayo nag-Russian na lang. Russian Saika. Oo, Saika Bilat. Ito. Gagawin ni Kirito. Wala lang. Pinapatay niya mga illusion. Ang kati ng illusion, Chibista, mga kaibigan. Nakatikim dito. Grabe. So, grabe talaga yung power ng Alchemist with a Penta and a Radiant. So, nakikita nyo naman, hindi lang Naga ang pwedeng gumawa niyan. Oo. Grabe. Naawa ako kay Lich Kasi si Lich, mabait namang tao yan. Maayos na mamamayan. Pero nakita pa, binalasubas ng illusion. Paano mo sasabihin sa parents mo yan kapag ginano ka, di ba? Paano mo pagtatanggol sarili mo? Binagbug ako ng 2 ilo. My goodness. So, siguro nagalit na yung Mineski. Ikaw ba naman pinagbabato sila ng Chain Cross ng early game? Oo nga So, talintik lang daw ang walang ganti. Ayan. So, may sasabi dito si The Secret Shop 1. Easy ka lang. Ayan, tawag dyan. Huwag kang mag-alala kasi sigurado ko sa inyo na hindi one-sided ang commentary. Kahit Lon at saka Duno pa. Hindi naman one-sided. Excited lang kapag nananalo ang Mineski. Kayo ba? Pag nananalo ang Mineski, itatago nyo ba yung saya nyo? Diba? Intindihin nyo na lang. Hindi yun one-sided. It's more of them being happy with Mineski's performance most of the time. So, easy lang. Saka masaya rin kami sa pinapakita dito ng Weebly. So, tingnan mo naman, Drutoris mga nag-TV sa mukha! Jesse Bash making a statement! Song of Balance pala ha! Napakanta si Jed mga kaibigan pero walang lyrics na lumabas. Kasi nakatipi ako si Jesse Bash. Hindi niya na naabot yung concert ni Naga. Kaya nga, wala Kompleto nga siya sa concert actually. May drums na siya. Oo nga, Sariling banda niya. May sariling banda na si Jed. Meron pa siyang dito, glitter. Kaya,
ayos. Ay, gala. Pero grabe yung galawan ni Jesse Bash doon. Hindi niya, siguro naisip niya, Earthshaker to or not. Ilang naman makakapigil ng tipig eh. Kaya nga eh. Ngayon ko naisipan na babae, kumakanta, may drums. Ito ata yung vocalista ng Paramita eh. Yun nagdrums sa babae. Namimiss ko na tuloy siya. Shoutouts nga pala sa Paramita. Sana magbalik na yung dating panahon ng OPM. High school day ko yun eh. Yung puro banda. Puro banda. Uso-uso ang banda. Pero yan, naiba ng iip ng hangin. Na K-pop. Oh. Mamaya na yan. Raging Potato, Kuku, nagsama-sama na. May logo pa ng Bichi Gaming. Sponsored by Bichi Gaming. Oy, ganda! Wow naman! Sa Super Tank Alchemist. Oy, ibigay mo yung courier. Nakalimot mga kaibigan na shower sa napakamamahaling courier ng Gigabyte Minisky. Oo, si Donkey. Yan, ako yun eh. Pero mamaya Drew Torres. Naku po, ina-acid, niluluto dahan-dahan. Nakita nyo naman yung ginagawa ng mga Alchemist. Tumatrabaho na. Kaya nga, ilo pa lang yan. Paano ba yung totoo, di ba? And space created in a sense since they were able to take the tier 2 tower. At pinapakita natin ngayon yung pinapakita ngayon ng Minesky yung power ng Alchemist with the Radiance and Octarine and Manta, which is yun lang, Coco pala dito mga kaibigan, left out. Naka-helicopter daw kasi siya pero problema walang backup mga kaibigan. Namatay si Barry Burton dito. So anong ginagawa ni anong ginagawa ni Coco doon? Nananalibang. Bumibili siguro. Baka nagpo-post sa Instagram. Siguro. Ay, hindi nga nakita naman natin nag-back na sila lahat eh. Siguro nga nagpo-post sa Instagram. Nagulat din eh. I think Minesky, although they're expecting it, pero nakita natin kung paano yung reaction nila when they saw paring Jed na nandito na sa may, nagbabadya na sa isla ng Minenki eh. So yun, napatipi ang mga kuya mo at naiwan si Kuko Palad na naka-helicopter. Pero mamaya na, kulong! $7 but the BKB would be popped. So it means he can escape this one nang walang problema pinabalik si Kirito. Pero syempre ito ang tuwa yan, isang echo nga dyan. Chain Frost to make space. Actually, ayun. Yun lang, pumasok na si Raging Potato. Si Patatas, ginawang French fries. Yung kalaban, Fissure, mula kay Kirito. Echo Stamp para kay Afo and he is dead. Kirito would die pero malaking statement. Mula sa Raging Weeplay, they killed, the Dark Seer na bumato na ng kanyang vacuum wall. Samantala, so far, hindi, wala na pala. Joke ko lang. Nagamit din pala nila yung mga ulti nila. Yeah. Sorry naman. Nag-echo slam. Oo. So yun, the scores ng 23-27 paring binrap. Ang lamang dito ay sino? Lamang dito, Minesky. Nakita ko na nagagamit na nila. So, na tayo, pa-transition na tayo sa late. Oo. So, ayun na, nakikita na natin yung power ng Alchemist na nakakainis na. Hindi mo naman yung damage yun. Tumamage ka naman, Dower. Oh, baka naman, di ba? Pero ito, patay na. Oh, yung nangangarap yung ilog. Gusto kong gumaya sa'yo. Idol kasi kita eh. Pero mamaya na yan. Tignan natin. Napansin ko lang Afo dito. Ba't di niya nilalagyan ng... hindi, patay kasi siya. Pero, sana naman makita ko kahit minsan lang ulit. Lagyan niya ng Ion Shell si Raging Potato. Para yung Makati production, makapauwi ka talaga ng alabang sa sobrang kate ng DOTs, ng damage over time ng Minesky dito. Pero nga, 20-27 ang score paring binrab, lamang sa bilang yung Raging Weeplay. Pero kita mo naman, net worth ni Raging Patatas, 29k, magte-30k na, parang, lang yan, parang pera ko lang yan sa pitaka ko ngayon. Ayun, and another kill for Raging Potato. Oo, yun. Pampayaman lang, payaman na ang kuya mo, kukupad, nangangarap ata dito. Tingnan natin kung makakagawa pa siya ng isa ditong silat. Wala pa, scout. Naririnig yung signal. So, scout lang siya, oh. Nice one. Go ko na ba? Hindi niya alam. Call na. Ginawa na nga mga kaibigan. Nagising na siya. Pero may blink in vacuum. Into nothing. Vacuum lang daw ang puhunan. And I think 2 will die. Let's see. BKB was pop. Wall na medyo nahuli. Lag ang kuya mo. Stun. At ngayon, patay pa ata. Si Kuko pala, definitely hinabol siya ng napakaraming zombies at namatay pa siya. May guard! Nyari dun! So, hindi ko gusto yung galawan ng Minenki doon. So, ayun nga lang. Pero, masyadong mataba na si Alchemist. So, wala problema dito. Ang Gigabyte Minesky, may Chain Frost Pash. Pinaghatian ng dalawang Illusiones and they are dead. Ayun. Blink in, vacuum in, pero meron ng Glimmer Cape. May, hoodie na ng Rave kaagad na nabili itong si Fly Solo kahit hindi pa siya lumilipad ng Korea. Now, it's time for them to push. Tier 3 is in danger and it's dead. Manta style now finished para kay Nagasai. Pero tingnan natin kung may magagawa. Nadami niya mga nilabas. Pero feeling ko kayang tangke niya lahat ni Raging Potato. Nagkamay na stun. Pero okay na, tinamaan niya. Nadamay mga kaibigan. Samantalang Afo is killing everyone sa may kabilang banda. Nag-concert na. Oh, yun. Nakumanta na siya. Anong gagawin niya? Tumayo lang siya. Nagtawag ng mga backup. Here comes Kirito. Pero dumaan! Dumaan sa acid! Naku, paano mo i-echo? Paano ka mag-blink in yan, pre? Oh, yun. Dumaos-dos. Blink in. Echo Slam. Catching Raging Potato. Yan ito. May stun.
Ayan na, cooldown na yung Chemical Rage. Here we go again. Oo, part Round 5. Round 5 na pala. Sino na ngayon ang... Pinabalik! Pato! Patay pa rin kay Reggie Potato. Godlike na po siya dito makakapag-beyond. Godlike pa siya dito. Bawal magmura mga bata. Bawal nating isigaw yan. Ito, may susunod pa ata. Wala na. Tigil na daw. Tigil, ceasefire. Pero sa Mineski, hindi sila titigil dito. Hanggang siguro nila nasisira yung bahay. Oo, wasak na ang bahay dito. Tingnan natin kung anong gagawin ng Raging Whip. Nakita natin ang ginawa nila ay ng haras. Wala. Nangilit eh. Pinabalik si Fly Solo pero tago agad. Glimmer. Oo, pero yun nga. Wala sila magawa. Look at this control mula sa Gigabyte Mineski. And I think it is we play letting Mineski catch up. Tingnan mo naman ang score ngayon. Kanina, halos lamang ng 7, 8. Ang Raging Whip ngayon, magkadikit na 29-30. Kung nakikita mo ng aggression ng Alchemist dito, galit na galit. Galit mo. Tingnan mo, wala nang pakialam. Ano, Torre pa, ha? Kaya sabi ko sa inyo mga pero props to ES ang hirap-hirap mag-echo sa Disruptor, Radiance, Asi, pero ito na. Kaya nga, pero kinaya pa rin niya, oy, may Chain Frost dito and let's see if this would be effective. Parang walang damage mga kaibigan, parang nag-joke-joke lang tayo, 4 ang patay. Buyback mula kay Armel Tabios, hindi ka natin kung meron siya magagawa dito, but the problem is, isa lang siyang hamak na Queen of Pain. Against a monster Alchemist. Oo, tingnan mo naman si Alchemist, 2 tao yan, di ba? Isang 1.5 siguro. Pero ito, tewa. Jed, pumasok. Oy, maganda ang huli niya dito. Pwede niya ito mapatay. Pero may mechanism. Yun nga lang, may mech na. Ang Gigabyte Mineski. Jed, pinagpasapasahan mga kaibigan. So, I think it's time. Oo, mukhang kailangan na ata nilang kumanta dito. Panahon na ata para itawag. Pinabalik. Pero ngayon, parang ano, no? Parang, ayun, sayang. Panalo na sana ang Raging Whip. They actually, kept up, take advantage dun sa kalamangan nila kanina. Pero wala eh. Late game eh. Ang oras tumatakbo talaga yun. Wala kang magagawa. Lalo na sa Alchemist. Dapat hindi pinakatakbo ang oras sa Alchemist. Kaya nga eh. Kung pwede lang, dapat i-lockdown mo na to forevermore eh. Diba? Yun na. At ayan na po mga kaibigan. Maninigurado ng Gigabyte Mineski. Galit na galit. CJ, mukhang napiko ng kuya mo. Huwag ka na munang umiyak. Istanin mo na muna yan. Mamaya ka na. Ayun. Huli si Dutos. 1, 2. Tatlo. Mecha. Wala. May mech. Oh, yun. Wala na. Trabaho na lang daw sabi ni Bimbo. At yun na nga yun, mga kaibigan. So, Gigabyte Mineski definitely would take this game unless may mangyaring kababalagan. Halimbawa, biglang ma-ISIS yung Ultra Die. Oo. Wala. Echo Stam. Pero napapatay na si Reggie Potato. Baka pwede pa madepensahan to. Tingnan natin mga hindi pa tapos ang laban. It's not over till it's over. Another stun para kay Reggie Potato. The creeps are not focusing on the ancient. Someone tipid it would be Jed. And they are gonna surround Raging Potato dito. Patay! Si Bimbo! Napasong pa ang kuya mo! And the defense! Uy, grabe naman tong courier na to. Easy ka lang. Cute niyang Bloodling. Oo, Sickling. May sakit. Sickling. Pero grabe, tingnan mo mga kapit sa kapit sa patalim. Ang Raging Whip, tingnan mo naman yung, Uy, the legendary! Uy! Si Super Melee, mga kaibigan, mukhang nabasbasan ata to ni, sabi, trabaho lang, sabi ni Jesse Bash. Basag lang. Hindi ka makalimutan. Inutusan ng captain. Trabahuin mo yun. Basag lang, sabi ni Jesse Bash dun sa clips. At yun na nga, mga kaibigan, and we are still seeing a sliver of life mula sa Raging Whip. Hindi pa naman daw tapos ang boxing. Nakikita ko dito na kita mo yung dugong Pinoy, di ba? Walang susuko. Oo, yan, di ba? Ito nakakatuwa pa rin tol eh. Napansin ko lang sa League of Legends may surrender system. Pero sa kakapanood ko ng competitive League of Legends, wala pang nag-surrender. Ganun talaga. Oo, dito naman sa Dota, na walang surrender system, kapag, minsan, hindi na kailangan wasakin yung trono, nag-GG na kaagad. Diba? So, parang, nagkabaliktad ata, parang, nyari. Pero, syempre, hindi naman ganun ka-expansive yung napanood ko sa League of Legends. Kaya, mahal naman natin, may nag-GG na talaga kaagad sa umpisa pa lang. Pero yan, ako po, yung hindi nila pinupulot ang totoong Aegis. Hinahayaan lang nila. Wait, look at that. Naku, iniwan na niya ang Tranquil Boots niya. Beautiful. Grabing leech to tanker. Oo. Pero naman ginawa niya kasi parang, ayun nga lang, hindi nag-kick in yung region ng Tranquil Boots, unfortunately. Pero okay lang yan. Someone is here to step up para magtangke para sa kanya. Drew Torres would be here, taking the aggro. Pero chibista mga kaibigan, mukhang nakangati ang likod. Gusto niya magpamasahe. Ay, hindi nila talaga kaya si Roshan dito. Oo. Kulang sila sa physical damage. Kaya nga, mukhang kailangan pa nila ng konti pang item. Pero problema nga nila, si Jed lang ang maasahan pagdating sa right click. So far, Queen of Pain is going for a more, basic and standard build.
with the Sight of Vice. At tamang-tama yan ngayon habang wala pang BKB. Pero huli si Armel Tabios. Saan ka pupunta? Din na siya nag-BKB. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Armel Tabios would be dead. Nakalimutan niya ata na meron siyang BKB dito. Pero feeling ko naman ganito yan. Ay hindi! Wala siyang buyback! Yun nga, kanina na-stun ako sa ginawa niya. Ba't ganun? Wala siyang buyback dito, so ayun, yung glimmer of hope nila mukhang nawawala na. Kaya nga, naku po, nakapagligtas pa ng mga naaapi. Dito si Jesse Vash, Kuko Palad was able to kill Kirito kahit nastanini siya dito at mukhang ubos ata pati pantubos ng Raging Weeplay. Naku po, saan ka pupunta, sir? Tapon basura. Andito lang natin na mga the Soul Survivor. GG. Pero GG would be called definitely to the Fly Solo who would be calling the shots. And game number 1 would be taken by Gigabyte Mineski. So, nilagyan pa na ng bilog. May drawing pa. Ikaw na ba mag-screenshot? Beautiful. So, yun na nga yun. Ang nangyayari, para sa akin dito, WePlay. Hawak nilang laro kanini. Commendable yung galawan ng WePlay on the first 20 minutes of game. Oo. Napaka-kontrolado nila. Mapa, the push. Talagang as in ano sila, objective gaming kumbaga. Kaya tama, oo. Yung alt. Oo. Tapos ngayon, ang ginawa lang ng Gigabyte Mineski is basically, tawag dyan, sticking to their guns, hindi tayo mag-late game, at mananalo tayo. So yun na nga po mga kaibigan, that is game number 1, Gigabyte Mineski being the champions themselves, nagpapakita dito na hindi kami basta-basta magagape. And let's see if Raging Weeplay can actually catch up with this one. And before we go to the game number 2, magkapasalamat lang kami syempre sa aming mga sponsors. Big thanks sa Gigabyte, our main presenter, sa GameX, ang aming co-presenter,